Hello! Nandito na naman ako sa pwesto ko. Bali, tapos na kasi ako sa work kaya, yun, magkukwentuhan muna tayo for a while. Kasi, it's a realization. Alam niyo naman, no, pag OFW ka, ang dami mong realization, ang dami mong pwedeng i-share na makukunan talaga ng aral, especially sa mga gustong maging maganda yung buhay in the future. Alam niyo, hindi kasalanan na pinangarap tayong mahirap. Pero alam niyo yung kasalanan is yung tumanda kang mahirap. Ako kasi, galing talaga ako sa mahirap na pamilya. So, kaya nga nung nag-high school ako, sa barangay National High School lang ako nag-aral. Alam nyo ba, usually, sa amin, 90% yung hindi nakapagpatuloy sa college. Then 10% lang yung nakapagpatuloy ng college. Kasi depende din kasi yan eh. Kasi yung environment ko kasi before is mahihirap talaga yung nasa paligid ko. So, if you wanted to be influenced by them, ganun din yung buhay mo, kagaya nila, mahirap. Pero kung gusto mong maiba sa kanila, kung gusto mong mangarap talaga, eh gumawa ka ng paraan na hindi ka magpa-influence sa kanila. So yung ginawa ko, hindi talaga ako nagpa-influence sa paligid ko. Kasi usually yung mga tao sa paligid namin hindi nag-aaral eh. Kontento lang sila sa high school graduate. Pero yung mga others naman, nag-aaral. Pero hindi lahat nakapag-aral. Kasi syempre, alam niyo naman usually yung farmer, hindi naman ganun kalaki yung kinikita, di ba? So nagdidepende na lang din yan sa anak nila kung mag-aaral o hindi. Pero ako talaga, yung ginawa ko, working student. So, ayoko kasi yung tipong ganun na lang yung buhay ko na pagkatapos kong mag-aaral, sa high school, magtatrabaho na, and then wala naman ako nakikita improvement. Sa mga nakikita ko ahead sa akin, puro trabaho, wala namang asenso. Tsaka, ganun lang talaga yung buhay, steady, mahirap lang talaga. Ako ngayon, hindi ko naman sinabi na yumayaman ako eh. Pero alam nyo, na-realize ko sa buhay ko na kasalanan natin kung tatanda tayong mahirap. Kasalanan natin na in the future, maghihirap pa rin tayo kasi wala tayong ginawa. Although naman, masasabi naman natin na may mga ginagawa naman yung mga kaibigan natin, may mga ginagawa naman sila kasi nagtatrabaho naman talaga sila. Pero yun lang, kasi yung pangarap nila is nakalimit lang, hindi nila inabot. Sa akin kasi, dati, yung unang pangarap ko is makapagtapos. So yung ginawa ko, nag-working student ako. Tsaka dun ako sa mga kaibigan ko na nag-working student din. Kumbaga nagpapa-influensya ako sa kanila kasi malakas yung loob nila na, oh, makukuha natin to. Kahit mahirap. Diba? So yun, talagang dun ako. Hindi ako nagpa-influensya dun sa environment kung saan ako galing. Kasi yung sa kanila is kontento na sila eh. So yung sa akin, hindi talaga ako dapat makontento sa anong meron ako noon. So lumabas ako dun sa zone na yun, and then naghanap ako ng magandang lugar kung saan may impluwensyahan ako para mas malakas yung loob ko. So dun ako sa Davao, dun ako nag-aral ako. So hanggang sa nakapag-graduate ako. So iba yung feeling na nakapagtapos ka, di ba? Kasi I did my best for it. Parang nag-graduate ako dahil working student ako, at saka proud na proud ako sa sarili ko. And then, yun, nakapagtrabaho ako. So, medyo naiiba-iba yung buhay ko kunti. Mahirap pa rin. And then, hindi pa rin natapos yung pangarap ko. Kasi nangangarap din ako na makapag-Canada. Yung sa kaya ako nandito. So, alam nyo ba na yung moral lesson lang dito, kaya sinishare ko sa inyo is, huwag nating ilimit yung pangarap natin. Kumbaga, crave for more. Gawin natin talaga yung kumbaga, di ba may mga pangarap tayo, step by step. So, hindi nagtatapos yung pangarap natin. Abutin natin hanggat buhay pa tayo. Kasi, yun nga yung sinasabi nila na habang buhay may pag-asa. Tsaka, you have to do yourself para magagawa mo lahat ng mga gusto mo. Kasi, hindi mo alam ano yung hinaharap. Kaya, go lang ng go. Gawa ka lang ng gawa ng mga posibilidad na makuha mo to. So, nung nakuha ko yung pagpunta dito sa Canada, yun, dahan-dahan na nagbago yung buhay ko. And then, kahit na nasa Canada na ako ngayon, iba na naman yung mga pangarap ko. So, ang dami kong mga pangarap. So, unrelenting wants, unrelenting dreams. So, kumbaga, hindi na uubos yung pangarap. Kaya hindi ako naniniwala na maging kontento tayo sa meron tayo. Hindi, mali yan sa akin ha. Kasi hindi dapat tayo makontento kung anong meron tayo. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapabago yung buhay natin.
we have to change the cycle kung saan man tayo galing. Galing ako sa hirap, ayokong bumalik sa hirap. Hindi naman ako yung mayaman ngayon, pero at least hindi na ako naghihirap. Ganun lang yung ano ko na sa mga dreamers natin na mga kaibigan, wag nating limitahan yung pangarap natin. Pero mas maganda step by step. Pero gawin mo talaga gumawa ka ng paraan para kunin mo ito rather, or you have to walk for your talk. Hindi lang pangarap ko to, pero wala ka namang ginagawa. So, yun lang, na realize ko lang na importante talaga na may porsigido ka, gumawa ka, or kumilos ka, kasi ikaw lang din yung gumuguhit ng magiging buhay mo. You're an engineer of your life. Parang ganun na. Kaya ngayon, medyo hindi na ganun kahirap yung buhay kasi ang dami kong mga pinagdaanan ang dami kong mga sakripisyong ginawa para makuha ko lang yung pangarap ko. Kaya naabot ko yung nakapagpunta dito and then may mga pangarap na naman ako. So, parang ganun. So, wag nating i-stop, wag tayong makontento sa anumang meron tayo. So, hindi kasalanan na pinanganak tayo na mahirap, pero kasalanan talaga ng isang tao na tumanda kang mahirap kasi may limit ka sa mga sa pangarap mo eh. Kumbaga, kontento ka na anong meron ka ngayon. Kumbaga, nagpa-influence ka sa mga tao around you na ganun lang sila. Ganun ka lang din. Hindi. Gumawa ka ng paraan na mapaiba ka sa kanila. Gumawa ka ng paraan na mababago yung buhay mo based dun sa environment na galing ka. Yun lang guys. Until next time.